Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. Iba't ibang hamon at suliranin sa bansa hinarap ng Duterte administration sa unang taon nito sa pwesto. Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC dapat anyang palakasin ang pamahalaan sa kabila ng maayos itong economic programs ayon sa ilang political expert. Pangulong Duterte iginiit na hindi junket ang kanyang biyahe sa Russia noong Marso kasama ang ilang general. Arraignment ni Senador Laila de Lima sa kasong illegal drug trading ipinagpaliban sa August 18. Mga barangay sa bansa na idineklarang drug cleared umabot na sa higit 3,000. MILF nag-alok ng suporta sa pamahalaan sa kampanya kontra illegal na droga. Umano'y pagpapabaya ng Department of Energy at DENR sa tungkuling bawasan ng coal emission at bumuo ng renewable energy standards, inireklamo ng ilang environmentalist. Kasong pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi pa case closed kahit inamin na ng suspect ang nagawang krimen sa Bulacan Police. Samantala, pinayuhan ng dalawang propesor sa UP at political analyst si Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para sa ikagaganda pa ng performance ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Naniniwala ang ilang mambabatas na maganda ang naging performance ni President Rodrigo Duterte sa kanyang unang taon bilang Pangulo. Si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe binigyan ng 8.7 na score ang Pangulo dahil anya sa na-improve nitong peace and order situation sa mga bayan at syudad. Habang 8 naman ang binigay ni One Education Party List Representative Salvador Belaro dahil naman sa policy direction ng administrasyon at pag-focus sa Philippine Development Plan. Bagaman hindi mataas na puntos ang ibinigay ni Minority Leader Congressman Danilo Suarez, kinilala naman niya ang achievement ng Pangulo pagdating sa drug problem ng bansa. I'll give him a 6. Nakap niya yung growth. Huminto yung pagtaas ng gumagamit. And slowly, in this 1 year, the fact that he managed to put a cap on it is already a monumental achievement. But the big drug lords are still there. Pinuri naman ni UP Political Science Assistant Professor Jean Franco ang economic team ng Pangulo na ani niya pinagpatuloy ang mga magagandang economic policies para sa bansa. He also appointed a good economic team, which is good for the economy because it will definitely be continuing what the previous administration has started with regard to economic policies. Sa kabilang banda naman, binatikos ni Franco ang performance ng gabinete ng Pangulo na aniya ay kulang sa koordinasyon. Ang ibaan niya, hindi rin swak sa mga posisyon na ibinigay sa kanila. I think it's really the cabinet which lacks direction. No? They have to be more coordinative and they have to speak with one voice. Ang sabi rin, the best and the brightest ang miyembro ng cabinet. At nakita naman natin na may mga may mga not so bright, di ba? And not so best. So, at it's unfortunate na nagiging katatawanan na lang yung iba, di ba? Meron silang pinangahawakang posisyon. Secretary ng Department of Justice, di ba? Napaka-importante nun eh. Tinupad naman anya ng Pangulo ang kanyang pangako na tutukan ang problema ng droga sa bansa. Pero nagkamalian niya ito sa pagbibigay ng deadline sa kanyang mga pangako. Yung war on drugs will also tell you that it's a complex problem, and I think the President sort of underestimated the severity of the problem when he gave himself a deadline during the campaign, and you now see him extending the deadline, no? Pero para sa isa pang political analyst at public administration professor na si Edna Co, maaga pa para husgahan agad ng publiko na hindi kayang gawin ng Pangulo ang kanyang mga pangako.
Aniya nananatiling nagtitiwala pa rin ang publiko sa Pangulo kahit pa may kaunting ibinaba ang kanyang trust rating base sa Pulse Asia survey results na lumabas noong September 2016, December 2016 at nito lamang Marso. Hindi pa kasi tapos yung semester, kumbaga sa eskwela, no? Hindi pa tapos yung panahon para sabihin natin na hindi niya ito absolutely natupad. So I think we should give the benefit of the doubt na kaya niya talagang magawa ang kanyang pinangako. Pareho namang pinayuhan ng dalawang political experts si Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin niya ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC nang sa gayon ay mas madali niya maisulong ang mga batas at iba pang legislative agenda na tingin niyang kinakailangan ng bansa. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Idinipensa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsama ng mga general sa kanyang biyahe noon sa Russia. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi isang junket trip ang kanyang naging pagbiyahe sa Russia noong Marso. Ito ay kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Fidel Ramos na naging junket trip ang naturang biyahe dahil sa mga sumama dito na wala namang gagampan ng bahagi sa official trip ng Pangulo. Na I was criticized kasi junket daw, sabi ni Presidente Ramos. It was not. We got about 9 billion of ready-made transactions kaagad. Pero aminado ang Pangulo na isinama niya ang ilang opisyal ng pulis at sundalo sa biyahe. Pero paglilinaw ng Presidente, hindi lumaki ang gasto sa biyahe dahil dito. Alam mo, ang bayad ko sa eroplano, kaya ako lang mag-isa doong pasahero, pupunuin ko ng tao, pareho lang. And so, I invited yung mag-retire. Yun na lang mga military pati police na mag-retire. Sabi ko, you come with me because yan lang rin ang paraan na mapakita ko sa inyo na this is also as a nation who has the gratitude for you. Sumama kayo para isama ninyo yung asawa ninyo, ipasyal ko kayo. Samantala sa harap ng mga pulis sa Davao Region, ipinagmalaki ng Pangulo ang kalidad ng mga armas na ipinagkaloob ng China. Matapos maiproseso, nais ng Pangulo na maipadala sa Marawi ang mga sniper rifles upang magamit ng tropa ng pamahalaan. Inihayag din ng Pangulo na may kasunod pa ang ibinigay ng mga armas ng China. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 ranking nito sa United States Trafficking in Persons Report ngayong taon. Sa ngayon ay kapantay na ng Pilipinas ang mauunlad na bansa pagdating sa mga polisiya at pagsisikap na masugpo ang human trafficking. Tanging ang Pilipinas lamang ang nabigyan ng ganitong status sa mga bansa sa Southeast Asia. Nabigyan ng Tier 1 ranking ang Pilipinas ng nakaraang taon. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na patunay lamang ito ng commitment ng Administrasyong Duterte na mawakasan ang human trafficking sa bansa. Nagalok ng tulong sa pamahalaan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kaugnay na ipinatutupad na kampanya kontra iligal na droga sa bansa. Samantala, iniulat naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na aabot na sa mahigit 3,000 barangay sa buong bansa ang idineklarang drug-free. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mahigit sa 20,000 barangay sa buong Pilipinas ang apektado ng operasyon ng iligal na droga sa umpisa ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Target ng Philippine Drug Enforcement Agency na kada taon ay mabawasan ito ng 30% sa pamamagitan ng barangay drug clearing programs. Kasabay nito, sinabi ni PDEA Chief Director Isidro La Peña na nagpahayag na rin ng suporta sa anti-drug campaign ng pamahalaan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Isang kasunduan anya ang pipirmahan ng magkabilang panig upang makatulong ang MILF sa pagsuyod sa mga barangay na nasa ilalim ng itinuturing na conflict areas. The law enforcer cannot just enter into those areas that are where they have their presence. So we have to involve them para makasama sa kampanya against illegal drugs in those areas that are considered conflicted areas. Samantala, sa 20,126 barangay sa bansa,
Nasa 3,677 na ang nalinis mula sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Pumalo na rin sa 1.308 million ang bilang ng mga sumukong dating drug dependents at nasa 82.52 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Mga kemikal at laboratory equipment sa paggawa nito ang na-recover sa loob ng 1 taon. Higit 3,000 drug suspects naman ang napaslang sa anti-illegal drug operations, samantalang umakyat na sa 57 ang namatay na law enforcers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinagpaliban ng Muntinlupa Regional Trial Court sa August 18 ang arraignment ni Senator Leila de Lima sa kinakaharap nitong kaso na illegal drug trading. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi natuloy ang nakatakdasan ng pagbasa ng sakdal ngayong araw kay Senador Leila de Lima para sa kasong illegal drug trading. Ito ay dahil may nakabinbin pang motion for reconsideration ang kampo ni de Lima sa resolusyon ng Muntinlupa RTC Branch 205 na nagsasabing may sapat na basehan upang litisin ang senadora. We have a motion for recon questioning the jurisdiction as well as existence of probable cause. Plus the fact that we are still awaiting the Supreme Court decision on the matter that will definitely affect this case. Dahil dito, nagpasya si Judge Amelia Fabros Corpus na ipagpaliban ang arraignment ng senadora sa August 18. Binigyan din ng 10 araw ang DOJ Prosecution Panel upang sagutin ang motion ng depensa. Natural, kung may motion for recon na nakabinbin, hindi nga siya ma-arraign, parang medyo nagko-contradict na. So hindi na rin ako nag-oppose. Nag-ugat ang demanda kay de Lima sa umano'y paghingi nito at ng kapwa-akusadong si Jose Adriandera ng pera at sasakyan sa inmate na si Peter Ko noong March 2016. Nagbenta umano ng droga si Peter Ko at nagbigay ng 3 million pesos at 4 na sasakyan kay de Lima upang magamit nito sa kanyang kampanya sa nakaraang halalan. Pero ayon sa abogado ng senadora, malabo itong mangyari dahil wala na sa posisyon noon si de Lima upang mang-impluensya. It involves nga at the time, March 2016, when she was no longer Secretary of Justice. So obviously, wala siyang influence over the people concerned, no? And of course, the government purely relies on the statements of convicts. Sinasabi nila na bakit kami gumagamit ng mga akusado na convicts. Isa yon. Ano naman, masama doon. Nangyari mismo ang krimen sa loob ng penitentiary. Kahit akusado yun, credible pa rin yan kung sila mismo ang katransaksyon. 7 prosecutor naman ang nadagdag sa DOJ panel na humahawak sa 3 kaso ni de Lima matapos tanggihan ng korte ang hiling na pag-isahin na lamang ang mga ito. Nag-ugat ang mga kaso sa umano'y partisipasyon ni de Lima sa paglaganap ng illegal drug trading sa New Bilibid Prison. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Susunod sa ito ang balita. Ilang appliances at electronic parts na walang maayos na label at product standard markings kinumpiska ng Department of Trade and Industry. Umano'y pagpapabaya ng Department of Energy at DENR sa tungkuling bawasan ng coal emission at bumuo ng renewable energy standards, inireklamo ng ilang environmentalist. Voters education sa mga kabataan planong palawigin ng National Youth Commission at COMELEC. Naniniwala ang Malacanang na mahigit pa kaysa inaasahan ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte para sa bansa sa unang taon ng Pangulo sa pwesto. Ito ang balita ni Rosa Licoz. Kasabay ng mga kritisismo na natili namang maigting ang pagsuporta kay Pangulong Duterte ng mga Pilipino, hindi lang sa loob kundi maging sa labas ng bansa. Patuloy ding nangangapit ang maraming overseas Filipino workers sa pangakong pagbabago sa Pilipinas ni Pangulong Duterte. I will try to make this country, yung Pilipinas, a better place where someday you can come back and settle down and find ka magnegosyo, maraming trabaho.
Batay naman sa ulat ng Department of Foreign Affairs, mula March 29 hanggang June 25, higit 5,000 undocumented OFWs na ang nakauwi ng bansa mula sa Saudi Arabia. Samantala, ilang kontrobersyal na kautosang tagapagpaganap din ang pinirmahan ni Pangulong Duterte, kabilang na ang Freedom of Information, kung saan inatasan ng Executive Department na bigyang daan ang constitutional rights ng mga mamamayan sa impormasyon at gawing transparent ang mga pulisiya ng gobyerno. Pagtataas ng combat duty pay ng mga sundalo at mga uniformadong tauhan ng pulisya mula 500 sa 1,500 piso kada buwan. Pagtatayo ng mga karagdagang drug abuse treatment at rehabilitation centers sa buong bansa, paglulunsad ng Citizens Complaint Hotline number 8888, pagsusulong ng smoke-free environment sa mga pampubliko at kulog na lugar, at ang pinakahuli ay ang pag-regulate sa paggamit ng mga paputok at pagsusulong ng community fireworks display. Bagaman matagal ding nabinbin, naibigay din sa ilalim ng unang taon sa pwesto ni Pangulong Duterte ang karagdagang 1,000 SSS pension increase. Kung ang Malacanang ang tatanungin, higit pa sa inaasahan ng nagawa na ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Duterte. You know, it actually feels like 3 years already, right? Considering the amount of work done, considering the challenges and all the matters that have been addressed. But I certainly hope, I mean, this is just my opinion since you asked. I wish that people would be more united in appreciating and not act as if they were not Filipinos. Isang taon na ang nakalilipas, nananatili rin hanggang ngayon ang mga binitiwang salita ni Pangulong Duterte para sa bawat Pilipinong katuwang sa inaasam na pagbabago. Far from that, these were battle cries articulated by me in behalf of a people hungry for genuine and meaningful change. But that change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. To borrow the language of F. Sionel Jose, we have become our own worst enemies, and we must have the courage and the will to change ourselves. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, naghain ng petition for continuing mandamo sa Supreme Court ang ilang environmental advocates laban sa Department of Energy at Department of Environment and Natural Resources. Ito ay kaugnay ng umano'y hindi nito pagtupad sa tungkuling bawasan ng coal emission at bumuo ng renewable energy standards sa bansa. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Naghain ng petisyon ng grupong Sanlakas at Philippine Movement for Climate Justice sa Korte Suprema para itigil ng DENR at DOE ang pag-i-issue nito ng permit sa mga coal-fired power plant sa bansa. Salungat sa Paris Agreement na bawasan ang paggamit ng coal-generated energy, tumaas pa umano ng 47.7% ang share ng uling sa kabuoang energy sources sa Pilipinas. Nakakaalarma dahil kapag hindi napigilan, loloboan nila sa 70% ang coal generation pagdating ng 2030. Sa nakikita po namin, coal plants have been allowed to operate in our country without accountability and without proper regulation. Sila dapat talaga ang tagabantay. Imbis na uling, tinutulak nila ang malinis na pagkukunan ng enerhiya o renewable energy tulad ng sa hangin, ulan, tubig, solar at geothermal heat. Ayon sa National Renewable Energy Board na nasa ilalim din ng DENR, may potensyal ang Pilipinas ng mahigit 260,000 megawatts of renewable energy. Hindi pa kasali ang solar energy. Malaki anya ang potensyal ng Pilipinas, subalit wala umanong ginagawa ang DOE. Nakikita namin bawat taon imbis na lumaki yung reliance ng gobyerno natin at ng buong bayan sa renewable energy, lumiliit ang ating paggamit ng renewable energy at lumalaki naman ang ating paggamit ng coal power plants. Hindi rin umano nare-regulate ng maayos ng DENR at DOE ang mga coal-fired power plants. Kailangan ng DENR yung mga equipment para mai-testing nila yung mga yung tinasabi nila ambient air quality. Ang problema, kahit yung mga equipment na yon, na ilang taon na dapat ay meron sila, wala silang ganon. Ngayon, paano nila masasabi na safe itong mga coal plant kung hindi man lang nila matesting?
yung mga pollution na lumalabas din sa mga planta na yun. Sa huli, nanawagan ng agarang aksyon ng grupo sa Korte Suprema na itigil muna ang issuance ng permit to operate sa mga coal power plants. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. Muling pinapayuhan ng POEA ang mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na tiyaking lehitimo ang katransaksiyong recruitment agency. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa tala ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA, noong 2015 mahigit 1 milyong mga Pilipino ang nagtungo sa ibang bansa upang magtrabaho. Umaabot naman sa milyong mga Pilipino araw-araw ang naghahanap ng mapapasukang trabaho abroad. Kaugnay nito muling pinapayuhan ng POEA ang publiko na tiyaking lehitimo o legal ang kausap na recruitment agency upang huwag mabiktima ng illegal recruiters ayon sa ahensya. Tiyakin kung accredited ng POEA ang isang recruitment agency. Maaaring bisitahin ang kanilang website na www.poea.gov.ph at puntahan ang status of recruitment agencies. Doon mabe-verify kung valid, delisted, kanselado o ipinatigil ng POEA ang operasyon ng isang agency. Payo naman ng isang research and policy group, kailangang bisitahin rin ng aplikante ang tanggapan ng recruitment agency at tingnan kung establisado at may kaukulang permit ito. A legitimate recruitment agency has all its papers in order, licenses and business permits, tax registration, health certification and permits, etc. If they have accredited employers accredited with the Philippine Overseas Labor Office, with the POEA, etc. And they have legitimate job vacancies also registered with the POEA. Payo rin ng POEA, huwag makikipag-ugnayan sa fixers, huwag magbabayad ng placement fees malibang may hawak ng employment contract at official receipt. Babala naman ang ahensya posibleng patawan ng habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa hanggang 1 milyong piso ang sino mang mapapatunayang sangkot sa illegal recruitment. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang National Youth Commission at Commission on Elections upang lalo pang mapalawig ang voters' education sa mga kabataan. Ito ang balita ni Grace Casin. Nais matiyak ng National Youth Commission na may sapat na kaalaman ang bawat kabataan sa kanilang pipiliing kandidato. Kapwa lumagda sa kasunduan ng National Youth Commission at ang COMELEC upang mas mapalawig pa ang voters' education ng mga botanteng kabataan. Ayon kay National Youth Commission Chairperson Aisa Sigera, dapat alam ng bawat kabataan ang background ng bawat kandidato at huwag bumoto base sa popularidad. Kasi napaka-personality based ng natin dito sa Pilipinas, di ba? We vote the people we know. Pero in terms of nagawa or ginagawa, meron ba talaga? Di ba? Doon tayo sa kung sino familiar sa atin. So sana with this voters education, mas ma-break natin yung cycle na yun, no? Nais din ng NYC na mabago ang pananaw ng publiko sa Sangguniang Kabataan o SK dahil dito umano magsisimulang mahasa ang mga kabataan na maaaring mahalal sa mas mataas na posisyon balang araw. Yun yung kasama sa bagong reforma ng SK ngayon. Hindi sila pwede umupo hanggat hindi sila trained. Na before wala. Samantala, hindi pa man nakapagdedesisyon ng Kongreso kung matutuloy ang panukalang barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Oktubre na kapag imprenta na ng 21 milyong balota ang COMELEC para sa SK elections. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI kanina ang ilang appliances at electronic parts na ibinibenta sa ilang tindahan sa Muñoz, Quezon City dahil sa kawalan na maayos na label at product standard markings. Ito ang balita ni Jo Anano. 3 tindahan sa Muñoz, Quezon City ang sorpresang binisita kanina ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry matapos na matuklasang nagbebenta ang mga ito ng ilang produkto na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng ahensya. Unang pinuntahan ng grupo ang Huawei Store kung saan nakumpiska ang 17 klase ng iba't ibang items na walang product standard markings at hindi rin maayos ang packaging at label ng mga produkto. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang extension wires, compact fluorescent light bulbs, plancha, washing machine at electric fan.
Sunod na binisita ng DTI ang Royal Max Store kung saan 133 mga DVD player naman ang nahuling ibinibenta na walang import commodity clearance sticker at hindi rin nakalagay kung saan at sino ang nag-manufacture ng produkto. Habang plastic monoblock chairs at bread toaster naman ang nakuha mula sa Jackman Emporium. Babala ng DTI ang mga produkto na walang product standard markings o ICC sticker, gayon din ang hindi tama ang label ay maaaring ituring na substandard o hindi ligtas na gamitin ng mga consumer. Hindi tatagal, hindi sulit yung pagbili ng ating mamimili. Ang worst kung masunog, no? Magpunde tapos yung iba kuminsan wala silang automatic parang fuse type. Pagputok na gano'n baka mamaya yan ang maging sanhipa ng pagsunog sa inyong bahay. Ayon sa store manager ng Royal Mac, lingid sa kanilang kaalaman na wala palang ICC sticker at hindi rin tama ang label ng ibinibenta nilang DVD player. Hindi namin alam, tsaka siya lang bukod tangal na merong ganong kaso. Pero yung isang unit kasi, yung chinekan namin kanina, meron siyang ICC. So siguro itong shipment na to is hindi na provide yung sticker na kinakailangan. Tinatayang aabot sa higit 400,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang produkto ng DTI. Agad na inisyuhan ng notice of violation ang may-ari ng 3 tindahan kung saan bibigyan sila ng 48 oras para ipaliwanag sa DTI ang dahilan kung bakit nagbebenta ang mga ito ng mga non-compliant items. Posible namang patawan ng DTI ng multang hindi bababa sa 17,500 kada item ang mga may-ari ng business establishment na mapapatunayang nagbebenta ng mga iligal na produkto. Ang lahat ng mga nakumpiskang produkto ay dadalhin sa tanggapan ng DTI na siyang magsisilbing ebidensya laban sa mga may-ari ng business establishment. Kapag napatunayan ang paglabag ng mga ito, i-dispose ng DTI ang mga naturang items upang tiyakin na hindi na ito maibebentang muli sa merkado. Paalala ng ahensya sa publiko, bukod sa presyo, tatak at kalidad ng isang produkto, dapat ring palaging ikonsidera ng mga mamimili na dumaan ito sa tamang pagsusuri upang masigurong ligtas itong mapakikinabangan ng mga consumer. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbawas ng produksyon ng mga poultry growers sa bansa matapos umanong makaranas ng pagkalugi noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sumobra ang produksyon ng manok noong nakaraang taon ayon sa UBRA o United Broilers Raisers Association. Ito nila ang dahilan kung bakit ngayong taon ay nagkontrol ang iba nilang miyembro at nagbawas ng kanilang mga alaga habang pinakikiramdaman ang magiging takbo ng kanilang negosyo. Sa weekly inventory ng NMIS, mahigit sa 10 milyong kilo ng frozen chicken ang nasa mga cold storages sa bansa. Mas mababa ito kumpara sa mahigit sa 14 na milyong kilo noong nakaraang taon. Pero ayon sa UBRA, umabot pa nga sa halos 40 milyon ang inventory ng mga frozen chicken noong nakaraang taon. Sobra-sobra ang production last year dahil maraming nakipagsapalaran na producer last year nag-expand. Isa rin naman sa posibleng dahilan ng pagbaba ng produksyon ay ang pagtaas ng presyo ng sisiw. Medyo mahal ngayon ng sisiw, nasa 30 pesos, 28 pesos. Dapat yan, mga nasa 21, 22 Ayon naman sa Bureau of Animal Industry o BAI, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bansang maaaring mapagkunan ng mga sisiw gaya ng Spain upang maiwasang magkaroon ng kakulangan sa supply ng manok. Sinabi lang sa akin ng mga magmumanok na kung di sila makaka-import ng broiler hatching egg at yung mga June to July, baka muna natin ng maibentang broilers bago mag-December. Ang hiling ngayon ng mga magmumanok ay dagdagan pa ang mga subsidiya para sa mga magsasaka ng niyog at mais para bumaba ang presyo ng pagkain ng mga manok. Kung tulungan mo yung mga magsasaka sa industriya ng niyog, yung mga magsasaka sa industriya ng mais, kahit sa palay, matutulungan na rin kami. Ayon naman sa BAI, ipinamahala na nila sa pribadong sektor ang produksyon ng manok at ang tinututukan nila ngayon ay ang protektahan ang bansa sa anumang sakit na maaaring pumatay sa industriya. Ang support namin is indirect. Kasi kung mapapabayaan namin ng sakit dito sa Pilipinas, napakalaking damage ang mangyayari nito. Sa ngayon ay nasa 7% lamang ang inaangkat na manok sa bansa at karamihan na dito ay nanggagaling na sa lokal na produksyon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
2,776 na araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kasong pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi pa case closed kahit inamin na ng suspect ang nagawang krimen sa Bulacan Police. Gilansad sa Department of Health sa Pampanga ang libre nga blood type test program aron maaghat ang katawhan nga magdonar sa ilang dugo. Kini ang balita ni Brian Lacanlale. Darakal na igbangailangan supply daya king bansa, agpangking Department of Health. At yun king siya maralan at 50,000 bag adaya ing kailangan king mabilog a bansa balang banwa. Dapot, ana maralan na libo lamu ing akakalap da banwa-banwa. Banga tugunan dayti, may glunsadyang libreng blood typing test ing DOH king San Fernando, Pampanga. Importanteng malaman natin ang blood type natin. Nang sa gayon, malaman rin natin kung sino sa mga kapitbahay natin ang ka-type natin. Pag may emergency, naniniwala kami na hindi lahat ng tao ay alam nila ang blood type nila. It is important for us, kay Presidente, sa aming asosasyon na. Ingkapamilatanan ng programa, maniwala ya ing DOH, amiragdagan lang live donors, nugno ka rin apabilis daing pamangwang kaparehong blood type ng pasyente. May tugunan niya naman ng kakulangan na daya king blood bank. Bukod king libreng blood typing, may miyela namang ID ing DOH, karing tawang mapalyaring maging live blood donor. Dati tinatanong sila sa akin kung anong, hindi ko alam dahil hindi pa po ako nagpa-blood type. Kung halimbawa pong may mangangailangan ng dugo, at least pwede po kami mag-donate ng dugo namin. Makadikil kaniti, migsagawa naman groundbreaking ceremony in Ciudad San Fernando para king italakadang Regional Blood Center. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Pampanga. Gitudluan og basic first aid og rescue tips sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pipila ka mga kabatan-unan sa Cabanatuan City. Kini ang balita ni Danny Munar. Sumailalim sa Project Junior Rescuer na City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilang estudyante mula sa 89 na barangay ng Cabanatuan City. Itinuro sa kanila ang tamang paraan ng first aid treatment gaya ng paglalagay ng bandage, splinting management at tamang pagbubuhat sa pasyente. Noong 2016, sinimulan ang proyekto na may layuning turuan ng lahat ng elementary at high school students sa lungsod. 3 oras sa isang araw at 2 beses sa isang linggo nagtuturo sa mga paaralan ang assigned rescuers. Kaming goal natin dito is tulungan at turuan sila na kung saan by their own kaya na nilang mag-manage, kaya na nilang mag-first aid. For example, sa schools, sa bahay man, or sa kahit saan man. Paghahanda na rin ito sa mga kalamidad na posibleng maranasan ng lungsod gaya ng bagyo, baha at lindol. Sure na ang mga bata ay handa na tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, 20 paaralan naman ang nakatakdang sumabak sa Junior Rescuer Olympics kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month sa Hulyo. Para po hanggang paglaki po, matatandaan ko po yung mga gagawin ko po sa pagka po may kalamidad. Pag nagka-injury po o kailangan po ng bandage, sugat, ako na po yung gagawa. Yung kaklase ko po may injury po siya, ako na po yung gagawa dahil nandun naman po ako. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Ug kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Isang air corridor ang binuksan sa Malawi at United Nations Children Fund o UNICEF noong Huwebes. Para ito sa gagawing testing sa kakayahan ng mga drone sa humanitarian emergencies o paghahatid ng relief goods na kauna-unahan sa Africa.
Ang Malawi ay isang landlocked na lugar na kalimitang nakararanas ng baha at crop production failure. Kaya problema dito ang kawalan ng sapat na pagkain. Hamon din ang limitadong road access sa lugar, kaya hindi hagad nakakatira ng tulong ang mga nangangailangan na komunidad. Umaasa ang UNICEF na magtatagumpay ang proyekto upang magamit ang drone technology sa kanilang relief operations. Inspirasyon ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup Executive Face-Off Championship Game laban sa PNP responders ang magigiting na mga sundalong nakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi City. Maghaharap ang dalawang kupunan sa July 10 sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Rajel Adora. Spot up 3! Mataas ang moral at desidido ang number 1 team AFP Cavaliers na makuha ang kampyonato sa nalalapit nilang pagtutuos ng PNP responders sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10, alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Ayon sa AFP, bagamat hirap sila na maipon sa practice dahil sa abala sa kani-kaniyang duty ang mga general at colonel ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, paghahandaan pa rin nila ng husto ang bakbakan nila ng PNP sa hard court. We'll prepare hard, pero siyempre gusto namin makuha to, lalo na yung mga kasama namin kasi sa Marawi. Gusto namin ialay lahat doon, yung game na to. Nagsisilbing inspirasyon ng Cavaliers sa paglalaro ang mga kasamahan nilang sundalo na nakikipaglaban sa Marawi City. Yeah, masasabi ko yun ang inspiration, yung mga kasama naming sundalo, na yung mga, lalo na yung mga namatay sa labanan, yung mga nasugatan, yung mga pamilya na namatay yung kanilang mga asawa sa labanan. Gusto namin ialay ito lahat, yung buong suporta ng team, yun yung focus yung doon. Kaya nagpapasalamat kami sa UNTV, yung opportunity na binibigay sa amin na to na para makatulong. Ang mapapanalunan ng AFP ay pagkakaloob nila sa AFP Educational Benefit System Office. Ito ang foundation ng AFP na tumutulong sa pagpapaaral sa mga anak ng mga sundalong nasawi at nasugatan sa pagganap ng tungkulin. Ang AFP EBSO na ang beneficiary ng AFP Cavaliers mula nang sumali sa UNTV Cup, kung saan 2 beses na silang nakakuha ng kampyonato sa loob ng 5 season. 1 milyong piso ang makukuha ng tatanghaling kampiyon sa UNTV Cup Executive Face-Off. Samantalang kalahating milyong piso naman ang makukuha ng first runner-up na kapwa ay pagkakaloob sa kanilang napiling benepisyaryo. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa Sports at Technology ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Sir Joyce. Gesture ni Joyce. Si Tito Yoli. Happy PBB. Oo nga pala. Taka yung kumpare ko. Magdiriwang sa siya ng kanyang 23rd Sabbath, si paring Jeffrey Sarmiento. Yan na. Yun, alam na this. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.